pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan, ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Pambira. Ganito lang daw ho mga Diskaya sa kayamanan ng mga Guardiola. O para sa mga taga-ICI, makinig kayo kasi yung huling balita ho natin, nahihirapan daw ho silang i-connecta itong mga congressman na to sa napakatinding katiwalian na nangyayari sa ating bansa. Halimbawa na lang ho mga kababayan, ito daw ho si Congressman Guardiola, di umano, meron daw ho siyang 576 million pesos na mansyon ha, mansyon. Hindi ho bahay ang ginamit nilang termino dito kasi malaki ho ang kaibahan ng mansyon sa bahay. Ito hong si Guardiola, meron daw ho siyang di umanong 576 million pesos na mansyon dyan sa California, anak ng Petrang Garapata. Sa lagay ho na yan, nahihirapan pa ho ang ICI na i-connecta itong mga congressman na to sa mga maaanomalyang flood control project. Palakpakan ho mga kababayan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Papasadaan ho natin dito ang balita dyan sa Billionaire News Channel. At ito nga napabalita noong Agosto na meron daw di umanong 578 million pesos na bahay dyan sa California. Ay ba, sorry. Mansyon. Etong si Guardiola dyan sa California, katas ba to ng pagiging kontraktor o katas ito ng pagnanakaw? Kahit saan sa dalawa, talagang meron hong problema itong mga ganitong klaseng yaman ng mga kongresista. Pakinggan muna natin ang balita ng Billionaire News May Channel. tuturing daw na key player sa flood control scandal, si CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Ayon kay dating mataas na kahoy Batangas Mayor Jay Ilagan. Ginawa raw kasi nitong gatasan ang maliit na bayan para sa bilyon-bilyong pisong proyekto. Aray ka! Ginawa daw hong gatasan ni Guardiola. Ang flood control. Pero hirap na hirap po ang ICI na i-connecta. Itong mga kontraktor, ito nag-uumpisa na ho tayo. Ika nga, nagiging aware ng ating mga kababayan na hindi lang dapat si Saldico habulin natin dito. Siya lang ang appropriation chairperson. Pero kung masaya si Saldico, dapat masaya din yung mga kasama niya. Baka kumanta. Ngayon, kung masaya itong si Saldico, tanongin din ho natin kung naging masaya itong si Dong Gonzales, itong si JJ Suarez, itong si Delipe, at itong si Guardiola. Sila ho magkakachokarat dyan sa House of Representatives. Kung masaya si Saldico, alam nga naman malungkot yung mga nabanggit natin na yan. Kailangan ho natin silang tanungin. Kaya naman ngayong mga panahon na to, nagkakaroon na ng kaliwanagan. Nalalaman na ho natin, nakikita na natin kung naging masaya ba o naging malungkot itong si CWS Representative Guardiola. Patunay rin daw dito ang mga umano'y daang milyong pisong property na ipinatayo nito matapos maupo sa Kongreso. Anak ng Petrang Garapata, 100 milyon. Yung mga kababayan ho natin, tayo. Yung tipong 100,000 nga lang hirap na hirap ho tayo Di ba? Pero itong mga walang yang to, 100 milyon ang pinag-uusapan talaga, gano'n? Hindi ba pwedeng 100,000? Yung tipong 200,000 pisong struktura. 100 milyon! Guardiola, mahiya ka naman! Itong exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbat. Exclusive, Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Pambira. Ganito lang daw ho mga Diskaya sa kayamanan ng mga Guardiola. O bakit hindi ito silipin ng mga taga-ombudsman? Ng mga taga-ICI? Di ba? Ganito lang pala mga Diskaya. Yaman pala na itong si Guardiola Pambira. Ito palang 576 million pesos. Ito parang baka ganito lang ho ito kay Guardiola. Kaya naman dapat ganito siya. Ito ang inilahat ni former mataas na kahoy Batangas Mayor Jay Manalo Ilagan sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel.
Ayon kay Ilagan, isa si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa mga maituturing na main players sa nangyaring flood control scandal. At Main players ka pala, brade. Oy, Congressman Guardiola, main players ka pala eh. Kumbaga sa larong poker, ika nga, isa ka sa mga humahawak ng baraha, hindi ka tagahatid ng beer o tagahatid ng champagne. Ito kasi sila Diskaya, mga tagahatid lang ho ng champagne yan. Tagahatid, yung main player humahawak sa barahay, ang bangka, taong bayan. Ayun ang kumukuha, nagtutulong-tulong itong mga player na to para talunin ang bangka. Ayun, ubos ang pera. Napunta sa mga player. Ngayon pinagbibintangan yung mga tagakuha ng alak, tagakuha ng champagne, yung mga district engineer at yung mga kontraktor. Pero talagang kumita dyan, mga congressman. Pero hirap na hirap ang ICI. bentahan umano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Sa kanyang pagsisiwalat, inilahad ni Ilagan na tila ginagawa umanong bagsakan ng mga proyekto ni Guardiola ang mataas na kahoy, kung saan kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at vice-alkalde ang kanyang iba pang kapamilya. Ako ay nananawagan sa ICI, Yan, sa ating Pangulo, yan. na kung maaari ay maimbestigahan Ba? ang bayan Brad, pero ayoko yung tabas ng panga mo Ayoko yung galaw ng panga mo ng mataas na kahoy. Yan. Lalabing-anim na barangay kami dito. Almost 20,000 ang botante. Ang ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Nako. Ginagawang palabigasan, dito ibinabagsak ang mga proyekto. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may 5 kumpanyang nakapangalan mismo sa mga Guardiola. 3 rito ang may double to AAA license sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan taon-taon. Una ang New Ngayon, sasabihin nyo, nahihirapan kami. Ikonekta ang pagnanakaw sa issue ng flood control sa mga congressman. Wala ka ng tokwa, 3 AAA construction. Firm na accredited sa PICAB. Pagmamayari ng pamilya ni Guardiola. Nahihirapan pa rin ang ICI. Wala ka ng Petrang Garapata. Yoko na sa Earth. Washington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Apat. Guardiola lahat Guardiola lahat. Elaine Guardiola. Ikalawa, ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at kasalukuyang mataas na kahoy Vice Mayor Erel Guardiola. Ang 3 kumpanyang ito nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts mula nang maupo Sarap magmura no? Sarap magmura. 30 billion. Total na nanakaw nitong, hindi naman nanakaw, nasikwat na total na panalo ng proyekto, 30 billion. O di ka taka-taka, meron siyang 576 million na bahay sa California. 30 billion yan. Mansion pala. 30 billion yan si Guardiola sa Kongreso. Pero ayon kay Guardiola, wala na umano siyang financial interest sa mga nasabing kumpanya. Lumapit din sa amin. Parang si Raul, si Guardiola, nag-divest na. Okay, wala ka ng financial interest. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na pamilya mo, kamag-anak mo, may control sa mga yan. Tapos nakakuha ng 30 bilyones na kontrata sa pamahalaan. Ano kasi Raul, Sabihin mo wala kang interest dun sa mga kumpanya na yon, pero lahat kamag-anak mo, congressman ka. Ang isang former high government official sa Batangas na tumangging magpakilala. Aniya, personal na raw siyang kinausap ni Guardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya ni Guardiola, siya na ang bahalang maglakad nito para maipasok sa National Expenditure Program o NEP ng DPWH. Una na ring inuulat ng Billionaire News Channel ang umano'y massive property. Wala akong wala akong kwenta yung NEP na yan. Sa NEP pa lang nag-umpisa ng nakawan. Pagka magnanakaw ang nasa Malacanang, wag ho kayong umasa na malinis yung NEP na yan. Ni Guardiola sa mataas na kahoy. 2 magkatapat na property ito sa kahabaan ng Barangay Kalingatan. Kung titingnan ang property sa Google Earth, kita ang isang malaking golf course sa loob at isang mahabang kalsada na kumukonekta sa CWS compound. Kita rin dito ang isang helipad, isang bagay na kinumpirma sa amin ni Ilagan. Sa pagpasok mo,
May receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. During that time, ako'y lumalaban sa kanya. 42 na sports car. Almost 70 ang SUV. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. Pag may activity ang Rotary, ilang beses din niya akong na-invite doon. Napakaraming sasakyan noon dahil ang mga sasakyan niya naka-aircon. Grabe. Walang sinabi yung kay Diskaya, ilang piraso yung. Mula na maupo si Guardiola sa Wala pala sinabi si Diskaya sa mga sasakyan ni Guardiola eh. Construction din ang business dito. Bakit di natin hinahabol? Buti na lang nasilip ko to kay Attorney Rowena Guanzon. Palakpakan ko muna to si Attorney Rowena Guanzon. Nakita ko to post niya eh. Biglang nagpapap sa atin no. Itong ano niya na to. Senior niya tong news na to sa Billionaire News Channel. At least makikita ng ating mga kababayan kung gaano ka walang kwenta yung ICI na yan. Hirap na hirap daw ho silang i-connecta itong mga anomalya dito sa mga congressman. Mga walang niya kayo. Mga kumpanya na construction firm na pagmamayari ng pamilya nitong si Guardiola, nakakuha ng 30 billion, hirap na hirap kayo. Mga inayo pa kayo, sarap yung pag-uuntog sa mga lamesang kinauupuan nyo, mga walang niya kayo. Di ba? Hirap na hirap kayo dito. Yung tipong masarap igundgund ng mga ulo nito mga taga-ICI na to sa mga news na kagaya nito. Ano pa pa mahirap dyan? Merong bahay sa Amerika na nagkakalaga, di umano meron di umanong bahay sa Amerika na nagkakalaga ng 576 million, bahay, PH, ba't bahay ka na? Mansyon. Sa Amerika nagkakalaga ng 576 million pesos. Nahihirapan kayo? Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng kanyang assets. 3 ang nakalap naming upcoming properties ng kongresista sa ilang pinaka-highly exclusive membership club sa bansa. Una na rito ang kanyang mahigit 3,000 square meter property umano sa Club Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas. Ayon sa ilang realty sites, aabot sa 90,000 hanggang 130,000 pesos per square meter ang isang property sa lugar kung saan nakatirik ang umano'y bahay ng kongresista. Nakuha namin ang impormasyon sa ilang mga nagrereklamong residente sa lugar dahil sa pagsisira umano ng kanilang mga kalsada para sa power lines ng property ni Guardiola na hindi naman daw ginawa ng ibang mga residente sa lugar. Tanging si Guardiola at isang ultra-bilyonaryo homeowner sa Punta Fuego lamang daw ang gumawa nito. Malapalasyo ang itsura ng property mula sa labas na personal naming nabisita. Ayon pa sa mga residente, way above the residential scale ang electrical power setup ng property. Spotted kasi ang isang 300 kilovolt amperes na generator set nito. Ibig sabihin, mas mataas ng ilang libong porsyento ang ikokonsumo nitong kuryente kumpara sa isang middle income home na kumukonsumo lamang ng 8 to 12 kilovolt amperes. Ayon sa mga residente, bottleneck ang power source ng Punta Fuego na tila kinukulang nga rin daw minsan. Kaya mas malalang power outages daw ang inaasahan nila oras na matapos ang construction ng property. Bukod sa Punta Fuego, nagpadala rin sa amin ng mga litrato ang isang mapagkakatiwalaang source ng upcoming property umano ni Guardiola sa Malarayat Golf and Country Club. Isang property na inilarawan sa amin ni Mayor Ilagan na tila malamol ang laki. Ikauli ang isang property rin sa South Forbes Park na Ano na to, Guardiola to? Parang ano to Anong klaseng tao to? Tao ka pa ba? Walang yaka, Guardiola? Anong mga proyekto yan? Walang yung Guardiola to. Ano to? Nanginginig yung laman ko Nanginginig yung laman ko, Guardiola. Congressman ka, Brad. Anong pinagagawa mo? register umano sa Newport Coast Holding Company kung saan Yan, tandaan yung tandaan yung pagmumukha ng Guardiola na yan kung gaano kasama ugali nitong si Zaldico. Ganyan din o kasama ugali ng mama na yan. Walang yan po. Uy, Guardiola, tao ka pa ba ha? anak ni Guardiola ang nakalagay raw na signatory. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism ang mga kumpanya ni Guardiola noong panahon pa lang ni former President Gloria Arroyo. Dito siya itinanghal na top contractor ng administrasyon. Nasangkot din siya noon sa isang 2014 congressional probe ng matuklasan ni nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Ilang beses nang sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Congressman Guardiola pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas pa rin ang Walang yung Guardiola to. Grabe to Ito yung mga kalibel.
Ito ang mga kalibel ni Zaldico. Yan yung mga kalibel ni Zaldico, hindi yung mga kontraktor at mga district engineer, mga butete ho yun. Ito Gardiol, nakita nyo yung mga pinapatayo niya. Hindi na ako kinaya ng normal na linya sa kuryente. Yung normal na linya, yung sa karsada, kailangan nila magtayo ng sarili nilang linya para supplyan yung infrastrukturang pinapatayo ng Gardiola na to. Sarap mong anuhin. Sarap mo talagang anuhin. Kung katabi lang kita nito, Gardiola, papanood kita dito sa monitor ko eh. Gigigil ako eh. Ang daming naghihirap kung ano-anong pinag-atupag mo. Wala na kayong ginawa kundi hindi ba kayo nagsisawa sa pera? Sa pera. O ngayon, gusto kong malaman, gusto kong marinig itong si, lagay ko lang pagmumukha nitong, itong mahilig sa pera na si Gardiola dito, ha? Gusto ko malaman ng mga punto de vista nitong si Ping Lacson kung hindi pa ba ipapatawag itong si Gardiola dyan sa hearing na yan, dyan sa Senado. Pambira, nakakuha ng 30 million yung mga kumpanya na nakapangalan sa mga kapamilya niya. Flood control. Mula noong 2022 hanggang 2025, nakakuha ng 30 billion pesos. Hinahabol natin itong mga diskaya, billion. Malaki yung billion, malaki yung daang milyon. Pero ito yung big piece. Pagka itong natumbok natin, naikulong natin to, anak ng tokwa, wala nang, mag-iisip sila ng 10 beses bago sila magnakaw. Ngayon no, kasi hindi eh. Diba? Hindi sila nagsisi-second thought na magnanakaw ba ako? Hindi! Magnanakaw ako! Hindi pong, baka mahuli ako, magnanakaw ba ako? Hindi! Walang ganon! Naka one time. Pag-upo nila, anong pwedeng nakawin sa kaban na sambayanan? Pambira. O, pakinggan natin to si Pinky. Lang yan. Ang nilapitan ni Gutesa. Tapos si Mike Defensor inilapit naman Walang kay nga ka, Senator Ping. Gutesa pa rin ang issue mo. Walang nga ka si Gardiola. Dami na ng pera. Gutesa ka pa rin. Marcoleta. May Hindi info pa, importante sa akin yun. Importante sa akin, yung aking trabaho bilang Chairman ng- Blue Ribbon Chairman. O ba't nag-resign ka? Walang nga kang inayupa ka. Kung pala importante sa'yo yung trabaho mo bilang chairman, ba't nag-resign ka? Cinema. Cinema. Yung tawag doon, cinema. Yung mga Di ba? Cinema. Ika nga, Sarsuela, di ba? Kaya siya nag-resign dahil doon. Mahal-mahal ang trabaho. Huwag mo kami lukoyin, Ping. Yung new Senate building ang atupagin mo. Billion na rin ang ginasta sa pera ng kaban na sambay ng Pilipino doon. Di pa rin tapos. Punta ka doon, magpala ka ng buwangin. Ikaw rin lang naman gumugusto. side lights, yung mga distractions, yun ang nakakasira sa investigation. When somebody disrupts the proceeding, when somebody distracts yung attention, hindi tayo makapokus sa real issue, then doon tayo maliligaw. Okay. Marlon, then Camille, and then Raymond, and then Nympha. Since na-mention nyo na valid naman yung testimony niya dahil under oath niya sinabi sa hearing, may effect pa ba sa credibility niya yung sinasabing forged? Yes, valid, pero somehow makaka-affect sa credibility niya. Kasi di ba sabi rin ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one. Falsus in uno, falsus in omnibus. Nakananto ka. Yun. Hindi yun ganon. Kagad, ang nag-assume na kayo kagad na nagsinungaling siya eh. Paano kung nagpapirma talaga siya kaso yung may problema yung notary office? Hindi siya. May problema eh. False in all. Falsus. So hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa sa kanyang affidavit o sa kanyang pagsasalaysay sa Falsus. Blue Ribbon Committee. Oh, Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility. yan. Kasi siya mismo nagsabi nang tanongin siya na siya mismo nagpa-notaryo ng kanyang sinumpang salaysay. Oh. So alin dyan ang totoo, alin ang hindi. Hindi na natin alam. And doon din, pag hinimay natin yung kanyang statement, minsan box, minsan maleta. Mantakin nyo yung mismong chairman ng Blue Ribbon, siya ang
nagwawasak, wumawasak sa statement itong si Master Sergeant Orly Gutesa. 'Di ba kung meron ka mang ano diyan, kung meron ka mang talagang bibigyan ng leeway diyan, hindi yung mga gustong magsalita. Hindi yung mga hindi yung mga gusto magsalita. Dapat sila talagang bigyan mo ng leeway diyan eh. Yung mga out of nowhere magsasabi sila, alam ko yan kasi dati akong security consultant niyan. Yung mga dapat bigyan mong leeway. Dahil napakapanganib ng ginagawa nila. Kaso ang binibigyan nila ng leeway sa Blue Ribbon, si Martin Romualdez at si Zaldico. Palakpakan. Palakpakan ho natin ang ating mga mahuhusay na senador. Pambihira, oo. No? Tapos parang hindi kakasya doon sa sinabi niyang isa o dalawang vans, yung iba SUV. Hindi kakasya yung 46 na maleta. Parang hindi kakasya doon. So these are, if we examine the testimony o yung kanyang yung as narrated, titingnan natin lahat 'yon. And paggawa ng committee report, pati sa recommendation, kung sino ba yung papelan ng charges, all those things will be considered. Sir, tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta since siya yung nagpresenta? Baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate yung witness niya. Hindi kami nag-uusap Wala namang gusto makipag-usap sa'yo eh. Aso ka ni Martin Romualdez eh. Kumbaga dito wala lang. Para lang makita namin kung gaano kakaaso nitong si Martin Romualdez. Kaya namin pinapanood ng video mo. Para mabulatlat sa sambayan ng Pilipino kung gaano ka-inutil ngayon yung Blue Ribbon. Mantakin mo yung tao na nga na isinugal ang kanyang buhay para masabi ang kanyang nalalaman. Anong ginawa nila? Hindi, credibility, may problema tayo dyan eh. Ano ba totoo? Nagpunta ba siya o ano? Ang totoo, hindi talaga pirma yon ng abogada. Ako naniniwala ako doon, hindi talaga pirma ng abogada yon. Napakadali kasing sabihin na tatayo sa korte pagka sinabi niyang hindi niya pirma. Pero ang sigurado ko, nagpunta doon si Master Sergeant Orly Gutesa para patatakan, lagyan ng dry seal at merong pumirma na tauhan ni attorney doon sa notary office na yun. Tapos ang usapan. Sir, Basta papadala ko lang subpoena sa office niya. Bahala siya kung gusto niya produce niya. sir, is there a need to invite then si Mike Defensor and then another si Hindi Congress? na, madidistract lang Let's focus on the issue at hand. Ang issue rito, Patawag mo, nagpapunta ka na nga ng tao doon sa pinagmitingan eh. Patawag mo, tingnan mo kung magko-corroborate yung statement ni Marcoleta at itong nitong si Mike Defensor. Patawag mo, ilabas mo yung CCTV footage ng pinagkainan nilang restaurant. flood control anomalies. Mga ghost projects, substandard na projects, hindi lang flood control, pati yung buong national budget natin apektado. Pati yung buong bansa natin apektado. So let's not be distracted by the presence of Mike Defensor, kung sino-sino man. Ako, I'd rather stay focused on the issue at hand. How about Stay sir, focused ka. ano, Stay focused ka in issue at hand na paano protektahin si Martin Romualdez at si Zaldico. Focus ko lang dyan. Dahil yan ang task na ibinigay sa'yo. Hindi yung kung anong pupuntahan natin ang kaibuturan nitong issue na to. Hindi. Basta matapos kay contractor at kay district engineer. Tapos ang usapan. Tuloy-tuloy lang ang pagprotekta, Brad. Congressman Eric Paano mukha mo? Yap na binanggit din ni Gutesa dun sa affidavit niya. Well, we can send the invitation to him through the speaker, kasi incumbent naman siyang congressman. Sir, balikan ko lang yung very important witness. Galing siya kahalaga dun sa Mahalaga. sa puzzle. Mahalaga. Wala. Ibang details, sir. Pwede. Basta mahalaga. Hindi, aabot naman tayo doon. Alam nyo, Christmas is just around the corner. Yung November 14 is much, much closer a corner Just wait. than Christmas. Hintayin na lang natin. Okay. Sino ba? Camille, Raymond, Nympha, and then Mav. Sir, yung kay Gutesa po, kung hindi po siya a-attend or kung umattend po siya at walang magko-corroborate ng mga sinabi niya, will it end his presence? Ibig ko sabihin, tutuldukan niyo po ba? Considering na dati po kayong investigador. Yeah, kung wala na siya may dadagdag at yung seso niya lang, allegation lang na mag-isa,
Mukhang mahirap ang stand-alone eh. Wala na eh. Paano patawag? Isa na lang talaga mag-isa. Yung pinagbigyan niya ng pera, sapat na yung kaartihan mo na ginawa na panahon para makalabas sila ng bansa. Itong si Mark Texay, itong si Paul Estrada. Sapat na yung ginawa mong drama, cinema, 'di ba, para makalabas sila ng bansa. Wala nag-follow up eh. Ano ba dapat gawin doon? Binanggit mo yung dalawa na yan. Next week, hearing tayo. NBI, FBI, lahat ng II, patawag niyo yan. Hanapin niyo yung dalawa na yan. Bureau of Custom, lahat ng ahensya ng pamahalaan, alarmahin natin, pati custom, baka magtago sila sa mga maleta, di ba? Sa mga kargamento. Yung immigration, lookout bulletin. Anak ng Petrang Garapata, pagka nakalabas siya ng bansa, ewan ko na lang. Kaso hindi, nag-inarte ka, nag-resign ka, maya-maya, babalik ka rin pala. Yung tipong, pre, kumain ka na ba? Hindi, busog pa ako. Hindi, busog pa ako. Anak ng tokwa, pagkalingon mo, pagkakita mo yung lumalamon. Yan, ganyan si Lacson. Kung gusto, kung ayaw, ganun lang naman. Ayaw ko na. Resign ako. Maya-maya. Okay, balik na ako. Nandiyan pa ba sila Paul Texay at Mark Estrada? Mark Texay at Paul Estrada, nandiyan pa ba? Wala na. Okay, babalik na ako. Kasi wala na magko-corroborate kay Master Sergeant Orly Gutesa. Magmumukha na siyang sinungaling. Sa gayong paraan, mapupulfill natin ang ating misyon na ipagtanggol si Martin Romualdez. Real talk. So, maski ba sino, halimbawa si Sally, nag-volunteer mag-witness, sinabi niya, nagbigay siya ng pera kay President Marcos, tapos hinto siya doon, papaniwalaan ba natin si Sally? Aba, kung yung pinagbigyan niya, nuknukan ng sa pera, katakawan sa pera. Anak ng tokwa, tapos biglang yaman yung mga yan. Tapos meron silang mga jet, meron silang mga helicopter, meron silang Gulfstream. Anak ng tokwa. Kahit maputol doon, ang kaya sinabi ni Shelly, kung nagmamanifest sa lifestyle ng mga pinagsabihan niya, anak ng tokwa, tatatanga-tanga ka na lang kung hindi ka maniwala. Di ba? Pinaghihinalaan na sila. For longest time, sinasabi na mayroong korupsyon itong mga to. Hindi naman si Shelly lang ang nagsabi. Hinahanap nyo kasi paper trail eh. Itong pera na to, binigay sa ganito, pinirmahan ng tauhan niya. Eto, tingnan nyo to, resibo. Ano kasi raulo, korupsyon. Nang wala siyang pang-suporta man lamang Lacson. na ebidensya doon sa kanya sinabi. Yeah. Sana kung meron siyang resibo o nakapagtabi man lang siya ng maski yung post-it na 48 million. At dinala niya, eto nga nakapagtabi ako ng isang post-it. Kahit ano pang ilatag sa inyo, kahit yung mga district engineer nakalagay sa lamesa yung pera na ilalagay nila sa maleta, hindi kayo maniniwala kasi nakaset na ang blue ribbon nung umupo ka na ipagtanggol si Martin Romualdez at itong si Zaldico at ang administrasyon ni Marcos Jr. Alam niyo ba mga kababayan, pag napunta yan kay Martin Romualdez, pupunta yan sa Malacanang kaya pinipilit nilang pigilan yang pagkonekta kay Martin Romualdez dyan sa visit na flood control issue na yan. Alis na nga ako mga kababayan. Kayo na lang ho bahala dito. Magkomento ho kayo. Babasahin ko lahat yan. Pakinggan yung mga kabubuan nitong si Lacson. Wala na ako. Wala na ako pero nagsasalita pa rin ako. Pero dito ho talaga mawawala na ako. Yay! Namukhang post-it talaga nung araw, hindi yung ginawa lang ngayon. Ha? So, yun, mga notes. Alam nyo, yung nung investigador ako, meron kami tinatawag na investigator's notebook. Yan, ina-admit sa court yan eh. May puprobo naman na sinulat mo yan nung nasa crime scene ka na ikaw nagte-take ng notes. Yun, valid yun. Kung meron siyang ganon, yung halimbawa, nagte-take notes siya nun, meron siyang diary na sinulat niya noong December 2024 hanggang August 2025 na nag-deliver kami rito. O kaya meron siyang sulat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, magdi-deliver ako. Kasama ko si ganito. Yun, valid na valid yun. Ang lakas nun. Ay, yung picture, sir. Well, pictures, yes. Yeah. Sir, Or, sabi ko nga, logbook. Maski hindi sa kanya galing, independently, nakakuha tayo ng copy ng logbook na halimbawa, January 2025, may pumasok na several vans, several vehicles, convoy, nakalag doon. Ang lakas nun. Ako, solid sa akin yon na ebidensya yon na totoo ang kanyang sinasabi. Pero ano ba, box ba? Maleta ba? At saka ang alam ko,
pag naglagay ng pera at namigay ng pera nakalagay sa maleta, hindi sa akin ang alam ko, mamurahe, hindi Rimowa. Napakamahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? 100,000. Ito hanggang bewang niya sinasabi niya. Baka hindi lang 100,000 yon. Usually, ang mga pinamimigay dyan, mga Xiaomi. Yung kumbaga sa'yo na yung maleta na yan. Kahit Parang masira, ganon. Oh. Okay, Camille. Follow up, Mike. Baka magalit sa atin yung Chinese yan. Okay, Camille. Gagawa po ba kayo ng mga specific forensic or audit trail para po, kasi sinasabi po ni Senator Marcoleta, napakalaking halaga nung i-deliver kay Speaker Romualdez. Since dati po kayong investigador, sir, sa PNP. Trabaho ng AMLAC. So, I think matitrace nila yan ma-establish. if they can still backtrack yung large withdrawals. Yeah. Say, from what? Kung sino yung contractor. Alam naman natin na nag-withdraw sila. Katunayan, frozen na nga yung accounts ng iba, hindi ba? And mind you, yung 5.2 billion pesos is just trickle in the bucket compared do sa mga nakikita nating billion-billion na nagche-change hands pagkakatapos sa isang proyekto. I think AMLAC is on its way to further looking at yung tinatawag na web of accounts. Kasi pag sinabi nating web of accounts, ito yung from one account to another, to another, to another. Hagip lahat yon. So, I'm just hoping, we can just hope na yung AMLAC will go as far as that. Kasi importante yun. Because when we amended the Anti-Money Laundering Act, sinama namin yun web of accounts. Lahat ng nadapuan noong transaksyon, halimbawa ni Sims, at yung katransact niya, nakipag-transact sa iba at nakipag-transact sa iba, hagip lahat yon. So para malaki naman yung ma-recover ng government sa mga, hindi lang contractors, kundi doon sa mga tiwali ng mga opisyal, congressmen and senators included. Okay, Raymond. Sir, just one point. Sa pagbabalik nyo as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, ano ang naghihintay na kapalaran doon sa 4 na opisyal that are being held sa baba after na ma-contempt sa committee hearing? Well, they may be detained there up to the CNDA adjournment, which is 3 years from now or 2 years from now. Unless makasuhan na sila, sir. Well, pag makasuhan sila and may warrant of arrest, kung merong court order, yung commitment order yung court, then we will transfer them. In the meantime, they will have to stay here. Mabuti na rin yan para kung kailangan din sila, at least madali silang escortan ng OSAA. Ginagawa namin yan Ine-escortan sila sa ICI, ine-escortan sa DOJ, or kung ano yung agency na nangangailangan sa kanila. Okay, Nympha. And then Mav. Afternoon, sir. Sir, dun lang sa particular sa budget po ng DPWH, ngayon, sir, meron na ba kayong ginawa, sir, na pag-aaral kung magkano yung dapat na matapyas, magkano yung dapat na ilipat based sa inyong studies? Actually, meron na. Noong nag-revise yung DPWH, di ba tinanggal lahat yung flood control? That's 255.5 billion. Tinetrace namin kung saan napunta. Kasi walang naiwan doon sa 255 or so billion pesos. Kung saan napunta. And we're trying to find out kung saan. First, in fairness, kasi yung PhilHealth, merong 60 billion na pumasok doon sa House Gov. On top of the initial 112 billion na naka-appropriate do sa NEP, nadagdagan pa ng 60. That's good. Kasi para kailangan niya sa universal healthcare. Yung iba napunta sa farm-to-market roads. Kung saan. Merong napunta sa ayuda. At yung ibang ayuda, naligaw pa sa program, which we intend to uproot
ibalik namin sa regular. In fact, ang usapan namin ni Senator Sherwin, yung MAIP, i-consolidate na lang namin sa universal healthcare para magawa na yung zero billing sa mga government hospitals. Instead na naka-MAIP, ito na ang nagdi-distribute, nagbibigay ng guarantee letter, mga congressmen at saka senador, aalisin natin yan. Magkano yun, sir? Ang napunta, not so much, I think 20 plus. Billion. Nasa amin yung record. Anyway, billion din yung nailipat sa MAIP. Merong nailipat sa AIX. Ang intention namin ngayon is to consolidate all these, mga gumagala-gala na mga pang-social services under 4Ps. Kasi ang 4Ps, 4Ps pa lang siya, sabi ko 112 billion. So pagka na-consolidate namin lahat yung mga naligaw na nanggaling do sa 255, makukumpleto siya, abot siya ng 193 billion. Ang 4Ps, may livelihood, di ba? May education din dyan. Meron din diyang parang ayuda sa mga naghihikaos na mga pamilya. At least yon, may programa, merong vetting, tapos may graduate, meron talagang enrollment. Kesa naman doon sa naliligaw na kung sino lang yung nagdi-distribute at hindi naman qualified yung iba. So yun yung mga napag-uusapan namin na pagbabagong gagawin sa budget. Opo, sir, ibig sabihin, kung i-consolidate na lahat ng mga ayuda, by next year o under the 2026 budget, wala na dapat na ini-issue ang mga senador ng mga guarantee letter? Dapat wala na. Hindi naman talaga dapat Kasi wala kaming pakialam sa implementation. Yan nga tayo nagkakaloko-loko. Pag nakialam sa implementation, ang mga mabatas, ang trabaho namin is mag-legislate and mag-oversee, sa oversight. Pero not to implement. Kaya nga nawili, ito yung isang tatanungin nga namin, ako particularly, paano parang turo-turo na lamang yung nagbagsak ng proyekto, naghanap ng budget para sa proyekto na parang wala nang pag-aaral. 'Di ba? Yan ang testimony ni Alcantara, ni Bryce, parang turo-turo na lamang. Kailangan ni Senador so and so na ganitong halaga. Hanapan mo nga diyan. Hindi ganun dapat, kaya nga napunta na sa GOS, napunta sa substandard. Kasi wala namang pag-aaral. Kasi By the way, correct ko yung sa PhilHealth, hindi pala PhilHealth yung 112. Yung PhilHealth, yun yung nadagdagan ng 60 from the 255. Meron yatang initial na, I think, 53. Plus, meron pa diyang sinauli under the 2025 na 60. So at least mayaman yung PhilHealth. Hindi na kailangan yung MAIP kasi kung mayaman yung PhilHealth at suportado yung Universal Healthcare Program, may zero billing tayo sa mga government hospitals down to the city or municipal hospitals, regional, provincial, and so forth and so on. Because that's the essence of the Universal Healthcare Act. Yung maging lahat ng barangays covered. Kasi I remember when we passed that, yung kanyang, yung low, medium, saka high yan Yung sa low, parang pilot lang yung mga barangays. Tapos sa medium, parang selected barangays. Yung high, ito yung all barangays should be covered. Nag-graduate tayo from low to medium, parang bumalik tayo sa low Kasi nawala ng pondo So mali. Para pa yung mga batas na yung tulong-tunong, meron silang nilagay na 2 billion. Ano ba itong tulong-tunong? Ito na naman yung turo-turo Di ba? Scholar din ng mga legislators. So ilagay na lang natin sa tertiary education. Meron naman tayong, di ba, Pre-Tertiary Education Act na ang iba namang beneficiaries doon nanggaling din sa 4Ps. So gawin natin parang holistic at saka systematic at saka well-studied yung paglalaan ng mga pondo. Hindi yung whimsical, arbitrary, at saka patronage ang background. Sir, clarify ko lang po. So, next year, wala na dapat yung hindi na pwede dapat ang mga senators and congressmen na mag-endorse ng medical assistance like heart center and Pwede all naman the sila scholarship. mag-endorse sa mga agencies. Halimbawa, may lalapit yan sa amin. O di, sumulat na lang na pakitulungan nyo ito at kung may pondo dyan,
Hindi yung mismong yung mag-guarantee letter papuntang ospital. Oo. Sila nagpabibigay, sir, ng amount kasi po eh. Sir, from yung office ng senator, sir, pag nagbigay ng guarantee letter, Ngayon. nakikita po namin, sila nag-endorse like ito, 40,000, Yeah, may 100,000 pa nga eh. 100,000. So wala na dapat ganun, sir, under the 2026 budget? Well, bahala na yung hospital sana mag-vet o yung DOH kung ilan dapat yung maibigay na tulong doon sa lumapit sa mga legislators. May medical abstract naman yan eh. Tapos merong barangay certification na talagang indigent yung yung pasyente, hindi ba? How would that be done, sir, po, dun sa budget? Well, pag May- nilagay may natin sa universal special- healthcare, Ilipat. tapos inilagak natin sa mga hospitals, ngayon pinag-aaralan naman yung pattern eh, kasi may historical naman yan eh, na kung saan yung hospital na malaki volume, no? Kung saan yung maliit lang yung volume. So, yun ang pag-aaralan para doon i-appropriate sa mga hospitals through the DOH. Okay, isa na lang. So yung sa Farm to Market Road, may napansin po kasi si Senator Gatchalian, at nakita nyo rin ho ba ito na dumoble, sir, yung allocation under GAB? NEP versus... lumaki. Actually, maraming nare-align papuntang farm to market. Ang tanong dito, nanggaling ba sa DA ang listahan nito? O sa mga congressmen na napunta sa House GAB? Yun isang tanong. Nakikita ba kayong pattern, sir? Baka nagsuswitch from flood control to farm to market roads? Alam nyo, because of the developing issues, sobrang tapang, sobrang takaw na lang yung mag-i-insist pa rin. Wala nang kabusugan at wala nang katakot-takot yun. I'd like to believe na magse-self-reform. No? I'd like to believe na magse-self-reform naman. At least for a while, maglelo. Pero yun nga, sir, dinoble pa rin yung sa farm to market road. Meron ba kayo nakitang suspicious dito, sir? Or wala masamang... Ha? Kaya not checked by DA, Voldemort. sir. Kaya nga unang tatanungin saan ba nanggaling ang listahan itong mga items na nadagdagan ng pondo para sa farm to market? No? Kung hindi ma-justify, sir, ano po Kung hindi ma-justify ng DA, tatanggalin natin. Sabi nga po ng DA, sir, sa budget hearing hindi nila na-vet We will yun. formalize it in the plenary. Tatanungin natin yung sponsor, the DA through the sponsor. Pag sinabing hindi, dati ko naman ginagawa yan eh. Tinatanong ko yung sponsor, alam ba ng DPWH itong project nito? Pag sinabing hindi, pinatatanggal ko, nakangiti naman yung department secretary. Kasi lumalaki yung kanilang unused appropriations pag hindi nila alam yung project. Ito nga, from 2014 ba? Basta for a certain period, ang unused appropriations natin nasa mga 385 billion a year. Yun ang average. Why? Because the agencies, the implementing agencies, hindi naman kinoconsult ng mga legislators. Realign lang sila ng realign. So hindi alam paano implement. So gawin natin talagang systematic at saka pinag-aralan talaga. Okay, before Mab, speaking of 2026 budget, Sir, si Presidente, inutusan niya yung mga other agencies na i-reduce yung cost of for construction materials by as much as 50%. Yeah. Yung mga may infra projects like DepEd, DA, DILG, Department of Health. So magandang hakbang po ba yan para maiwasan na itong mga issue ng And katiwala? rightly so. No? Dahil nakita naman natin talagang ino-overprice nila yung estimate pero hindi pa rin nagkakasya. Parang tira sa taas, tira sa baba, di ba? Meron na silang savings sa overpricing, tapos mag-ghost pa sila. So, tama yon, no? And we should all support that, at least yung Congress. So possible na bumabaho yung budget allocation ng maraming government agencies? Yes. Tama. Kasi mababawasan yung overpricing eh. At kung hindi yun i-realign, pwede ho yung, magkano ba? 6-point-something trillion bumaba. Yeah, lilit yung deficit natin. Magkakaroon tayo ng savings dahil yung dahil nabawasan yung cost, di ba? Okay, Mav. Sir, babalik.
Sir, babalik lang po ako sa Blue Ribbon. Sir, kasi po di ba naalala niyo yung sa Bulacan Boys, sabi nila 4 silang naghahati-hati dun sa bayan. Pero yung 3 lang nga nandyan, never po napatawag si Engineer Paul Duya, patas si Yusek Bernardo, may binabanggit siya na Engineer Dumasig naman daw. Ito Kasama po bang yun. dalawang to? Nandiyan si Dumasig nung last hearing. Opo. Pero sir, yung Engineer Paul Duya na sinasabi po nila na kasama nilang tumatanggap ng 20%. I think masasama sa kaso yun. Hindi lang napatawag. Meron pa yung sinasabing si Carlo Rivera. Yun, dapat ipatawag din yun kasi prominent yung pangalan niya, laging lumalabas. Siya yung parang taga-prepare ng list. Sir, next hearing po ng Blue Ribbon, nandito rin po sila, itong mga taong to na hindi pa masyado pumuputok yung names. Yeah, titingnan namin yung listahan kasi baka mamaya masyadong marami, hindi naman matanong lahat. Ako, I'd rather na may focus sa mga certain individuals kaysa nakatanga lahat dyan, hindi naman lahat natatanong. Sayang din yung oras nila. Sir, may patanong lang si Mayan Corvera, hindi ba hahanapin ng Senado sina Mark at Paul na staff ni Saldico? Parang nasagot na kanina yun. May pinaulit ko yun. Hello, where are you? Ay, ano, ate, follow up naman. So, nasa abroad na. Anyway, si Baby Lynn. Yeah, Babylin. Hello. Good afternoon, sir. Yeah, diding naman. Yeah. So, kung matatagpuan po, number 1 ko lang po, sir, bakit, do you find it weird that Mark and Paul have joined ex-Congressman Zaldico? Hindi confirm yan, hindi validated. That's only according to Senator Bato. As relate to Senate President Soto. Kasi tinanong ko si Senate President, sabi ko, tatanda ko Senator Bato. Kaya lang, ang feedback nga raw, wala na rito eh. But doon, he was so enthusiastic, pwede ko bang dalhin? Pwedeng dalhin. Of course, pwede. Kaya lang, the last time the Senate President checked with him, sabi niya, wala na rito SP. Ang balita namin, nag-join na siya kay Saldico. And if they did po, pwede po ba yung ipatawag sila? Matitrace naman yun kasi kung sa immigration, hanapin natin yung record sa immigration. Kung meron silang departure from the Philippines and to where. Pero sir, just in case, si Paul at saka si Mark, pwedeng maging susi para ma-validate kung totoo o hindi yung statement ni Gutesa. Definitely. Kasi ilan na rin nagsabi sa kanila eh. Di ba pinakita ko pa yung picture ni Mark kay Gutesa at saka kay Bryce Hernandez, and they were one in saying na siya nga yan, yung Paul or yung Mark. Paul yata yon, John Paul. Tama. Okay? Any other question? Wala na. Sino pa meron pa? May word po ba kung pupunta si Congressman Romualdez in case invited? Wala pa. I will find out with from CSP. May usapan kami ngayon eh. Kikita kami kaya alis na ako. Babalitaan niyo kami, sir, mamaya. Myla. Hindi pa. Siguro mag-wrap up kami mga 1 or 2 hearings more after November 14. Depende. Pero sir, Or mag-segue na kami sa ibang issue. Sir, pag nag-segue kayo, may another resolution ba para doon? Hindi naman. Hindi na kailangan. Kasi ang motto proprio naman ng Blue Ribbon. Saka ano naman to eh. Although flood control, pwede naman mag-segue sa ibang infrastructure na anomalies din. Okay. Myla and then Daniel. Yeah. Myla. Yung importante rin ka, sir, involved siya, sir, doon sa anomaly. Sige, ikaw na ano. Oo nga, pwede. Sabi ko nga, malapit na naman yung Friday, hintayin na lang natin. Kasi baka mausog eh. Pero sir, na-vet nyo na very reliable. Nakita ko witness. ibang files eh. Kaya lang, hindi pa na-reduce into affidavit. May participation sa sir. Daniel, sige. Sir, kung hindi man matuloy makulong yung contractor, yung sinasabi nila Secretary Dizon, posible ba dito sila magpasko sa Senado, sa kulungan sa Senado? Most probably. Kasi ang sinidyan nga namin, ano pa eh. End pa ng 28th Congress eh. So that's what? That's 3 years, ano? 3 years ba yan? So, ibig sabihin, sir, kung hindi man sila makulong sa labas, dito naman sa Senado, sigurado? Aabutin na sila ng filing na information.
Sir, before Asher, sa tingin niyo, nagiging mabilis naman ang aksyon ng ICI, Ombudsman, DOJ, kasi nga para maapis yung galit ng tao. Dahil November 30, may malaki na naman daw rally, Yeah. di ba? Sa tingin niyo, mabilis naman yung aksyon? Hindi kasi ganun kabilis, kadaling especially yung preliminary investigation. May due PI. process yan eh. Yung PI, 15 days. Meron pang extension. Pag hindi mo naman sinunod yung due process, pwede ka namang ma-technical pagdating sa court. So sana maintindihan ho yun ng Yeah. publiko. Okay, Asher. And invite niyo rin po ba si former Secretary Bonoan for the next hearing? probably. Yeah, probably. May mga inaasahan po ba kayo mga information sa kanya, relevant information? Baka, tingnan natin. Sir, may na-mention po kayo yung post-it na memo directed tumatanggap to ng memo from Secretary outsider. Bonoan. I've seen it with my own two eyes. No. So mabigat yun, sir, against Bonoan. Well, that's out of the channel, official channel, or tawag namin, chain of command. No? Anong business sa isang, say, broker na mga kontratista na magpo-post-it na nag-endorse ng proyekto? Wala. Bakit ini-entertain? The mere fact na mayroong post-it, may memo, na may ini-endorse, I think that's highly irregular. So maraming dapat ipaliwanag si Bonoan, sir. Yeah. Okay, Dexter, and then Nimpa. Last na. Ay. Dexter. And then Nimpa. Good afternoon. Anong mga naunang hearing, lumabas na yung pangalan ni dating Yusek Maria Catalina Cabral na dahil siya yung Yusek for IT and planning. Papatawag ba siya ulit? Kasi halos hindi siya na-question. Most probably ipapatawag. Doon sa previous hearing, parang hindi siya Gaano kahalaga yung kanyang Kasi magiging pag testimony? maraming masyadong resource persons, minsan nakakadiktahan yung iba. No? Na pag hindi naman na kumibo, hindi naman natatanong. So, yes, thank you for reminding me. Sir, sa tingin niyo, Sen, gaano kahalaga yung magiging testimonya niya dahil siya yung planning for... Mahalaga. Very important. Hindi naman siya yung very important witness. Next question. Very important. Very important. Hindi naman siya yung Sir, clarification lang po or ulitin ko lang. Isasabina doon sa STECOM po ninyo yung ledger, sir, ng mga diskaya? Oo. Oo. As per request ni Senator Erwin Tulfo. Yes. Para lumiwanag lalo. At saka pag nandiyan yung ledger, that can be used as evidence eh. Na-expect nyo ba magko-cooperate? Kasi sir, doon sa ICI, Sabi they nila, refused ayaw to cooperate. Yeah. Sir? Sabi nila ayaw nila. Hindi naman daw kailangan yung cooperation nila. Better if they cooperate. Pero gusto nila wholesale eh. Gusto nila blanket immunity. Sa dami ng kaso, pwede kang state witness sa isa, applicable pa ba sa iba yon? Hindi naman to isang kaso lamang na, remember, yung requirements sa pagiging state witness, di ba? Ang pinaka-importante yung absolutely necessary, yung testimonial mo, na para bang without your testimony, hindi mako-convict yung dapat makonvict. So, pwedeng pumasa doon, pero again, may co-corroborate ba yun ng ibang ebidensya? Requirement din yon. Yung not the most guilty, madali-dali yon. Pero on a on a per case basis, mahirap yun kasi iba-iba eh. Pwedeng pasado ka sa absolute necessity sa isang kaso, hindi ka na mapapasa kasi merong ibang testigo naman doon. So pwede ka makonvict sa iba, pwede ka state witness sa iba. So sir, ano po ang gagawin ninyo, sir, ng committee kung hindi na sila mag-cooperate, hindi bigay yung ledger? Ganito yung deal. Ako kasi, pagka kumakausap sa witness, gusto ko yung full disclosure. Ayoko nung may pambobola. Ito yung sinabi ko lang na guidance. First, yung sinabi ko kanina, kung magsasabi ka ng pangalan, siguraduhin mo meron kang backup document. Pangalawa, walang maipapangako sa iyo na siguradong state witness or ito yung mga options. Pwedeng ma-discharge as a state witness. Second, pwede kang makonvict with restitution
pero magkaroon ng probation. Another option, pwede ka ma-convict, may restitution, pero makulong ka, shortened yung jail term because of plea bargaining. No, inaalaw naman yan eh. No, yun. Walang assurances na mangyayari either one of the three, ano? Now, it's up to the resource person or witness kung gusto niya talagang mag-witness, ano? Pero ang nangyari kasi, when confronted with strong evidence, mag-iisip din talaga eh. So sir, kasi nakakulong na po si Curly Diskaya kung mag-refuse, kung contempt siya for refusal to submit the ledger. Pwede din bang sir si Sara Diskaya i-contempt kung hindi niya ibigay yung ledger? Alam nyo, pinag-isipan ko na matagal yan eh. Dapat yung mag-asawa, contempt na yun eh. Dapat nakakulong. Pero for humanitarian consideration, may pamilya sila, may mga anak sila. I think may special child pay. I slept over it and thought otherwise, ano. At least merong isang parent na tumitingin do sa anak. Maski pa kung ano kamang kabulustogan yung pigsasabi niya. Anyway, andito may asawa niya. Hindi naman nila naisip yun. Yeah, I know. Pero that's me. Okay. So consideration yun, sir. Yeah, but you know, I will abide by what the members will say, ano. Kung majority of them sabihin lang i-contempt, ikulong, what can I do? Sir, pero yung pong sabi na doon sa STECOM will be addressed to the spouses. Yeah. Yeah.